Gomez of NCR from Jose P. Laula School, Manila. So, everything has been said and well explained. So, siguro ibibigay ko na lang sa inyo yung mga, isa-summarize ko na lang yung some of this. And then, I am going to point out some important things. For example, so nakita natin yung mga strengths and then it's the correspondent weaknesses. In general, so K-12 curriculum, to be exact, it is very ideal. However, it's opposite. Is it for real? Makatotohanan ba? Sabi nga kanina, sa Manila, kasi we are maraming mga equipment, equipment yung mga bata, as well as the teachers, especially the young ones. What about sa rural areas na walang kuryente, may kakulangan sa So, hindi ito realistic. Okay? However, we will not dwell only in these weaknesses. So we should capitalize from these weaknesses. For example, halimbawa ang teacher ay hindi marunong mag-internet, mag-research. Why not make use of the talent of the students? Okay, so ganun, So, huwag kang sasabihin, ay, di ko kaya kasi matanda na ako, So, hindi dapat So, we must be also, kanina nasabi, hindi nga marunong sa mga equipment, sa technology, babalik pa rin sa dati, sa picture, yun, tama rin naman, especially sa rural areas, ayan, look around you, maraming pwedeng maging materials na pwedeng gamitin dyan to figure out kung ano yung di pwedeng na ipalabas via the technology. Okay. So, ayun and then, sa strength dito sa ginawa namin, yung actually, ayoko sana magsalita kasi magigisa ako sa sarili ko mantika. Isang pa ako sa nag-contribute dito. Anyway, I must admit the fact na there is no perfect curriculum. Anyway, subject for pa rin naman to, for improvement. And with the help of you, okay? So, kaya nga, i-discuss natin ito. So, sa mga activities, ang napansin ko lang din, nakafocus sa, yung mga activities, yung mga topics, sa, homogeneous learner. Kasi may mga activities, sa mga fast learners, boring na yun. Okay? Sa mga slow learners, may hirapan naman sila. So, dapat, it will cater into different types of differentiated learning topics or activities. Okay, and then it is understood that one of the strengths, the objectives, the goals, the missions are aligned in the learning competencies. However, ito mapasok na naman yung weakness sa part ng teacher, masyado naman siya magiging independent, parang magiging bugis siya. Anyway, meron namang learning materials meron namang teaching guide. So, wala na akong gagawin. So, ang mangyayari, spoon feeding na lang. So, nalalasin yung creativity of being resourceful ng isang teacher. Okay, that's all. Thank you. Oo nga po, totoo po yun. Minsan problema po natin yung technology sa kanya-kanyang mga lugar. Pero po, kaya po din namin tinuloy yung pag-ayos po ng curriculum kasi po, sabi nga po, inspire po kami ng ating butihing director na if we will only create standards, curriculum na kayang abutin yung mga nasa baba, paano naman natin mamimit yung nasa taas? So, kailangan po mag-compromise. Yan po. Kailangan po natin yung mga schools po na kaya po ituro ng maganda itong ginawa nating curriculum. Paano po natin hahatakin yung ating mga nasa mga rural areas para po ma-meet yung ating curriculum. Yun po yung challenge actually to everyone. Tapos may addition din po si Ma'am Lilia. Share ko lang po yung para matuto kayo doon sa experience namin. Na nasabi ko na, ikwento ko na ito sa
dito. Yung po kasing nag-attend kami, ako at saka isang taga-UP, sa isang Asian conference. So, lahat sila nagkakantahan. Tapos kami lang, we from the Philippines, dalawa kami. Sabi, hindi kami makakanta. Kasi sila, pag nagsimula yung isa na kumanta ng Asian song, nagkakantahan sila. Sabi yung isa talagang napahiya kami. Because you Filipinos are too westernized. So yung po yung talagang lesson namin na talagang kailangan nating aralin muna ang ating mga kapwa yung Asian culture. Talagang sinabi sa amin yun na, imagine lahat yun ng delegates from other Asian countries. Magsimulang kumanta yung isa, kumakanta sila lahat, except yung kami mga Pilipino. Tapos talagang sinabi nila sa amin na talaga kilala pala talaga tayo mga Pilipinos na masyadong maka-western. Kaya kailangan po talaga nating aralin. Kanina nga nahihiya ako nung yung natin, yung pre-test nyo. Sabi ko, hindi ko rin masagot. Kaya kailangan natin siguro. Talagang kailangan ng mga bata na matutunan ang Asian culture. Kasi bago tayo pumunta, tama naman, pagdating naman ng grade 9, Western culture naman. Okay? That's all. Thank you, Ma'am Lilian. Yes, sir. Isasabi na lang namin yung kasi actually I'm Mr. Ron Novillo from Region 8. Lahat na sinabi, nandito lahat na sinulat nila para pareho lang. Mas hahaba ang istorya natin. Hahaba. Ang sa akin lang, the strength of the curriculum is good. The benefit is from grade 1. The K1. We talk about spiral. The benefit is from the K1 because they are now using the spiral. The 7, we start 7, nawala ang sa atin ang 1 to 6. Diba? So hindi na naganap na spiral. Sa kanila nagsisimula talaga. They are very lucky kasi maganda talaga yung program. Another is, yung napag-usapan namin with regards the teacher's factor. Basically, hindi lahat kahit MAPE major. I consider myself as a MAPE major, as a genius teacher. Yes, a genius teacher. A well-rounded teacher. Kahit siya MAPE major, hindi niya makumpleto ang lahat na component sa MAPE. Especially in music. Out of 4 components, ang pinakamahirap ay ang musika. To tell you honestly. So ito talagang ina-address ko palagi when I suggest to Secretary Lustro last year, para wala pang naririnig galing sa mga co-participant ko dito, kung mayroon na bang solusyon na in-address namin last year sa mga division supervisor, sa mga director in every region, kung mayroon bang separation na o separate na training para sa musika. Especially in our region, we are experiencing not only in our region 8, entire Philippines. The problem is there are MAPE teachers teaching MAPE who are not expert. Yan ang problema. So ina-address namin sa group 3 na may parating na naman namin kung meron pang solusyon na yung sinabi namin na magkaroon ng regional training for music. Ang problema natin sa MAPE, hindi problema ang art, hindi problema ang PE, hindi problema ang health, ang problema natin ay musika. So thank you very much sa another address. Thank you very much, sir, for making our time short so we can have more time for the next session, right? Okay. So, yung sabi nga po ni sir kanina, na kung na-address na po ba yung concern natin at na-concern ninyo last year kung paano po magkaroon ng trainings for music. Actually po, may give lang po ang example. I was able to experience an in-service training from the division of Taguig.
sila po mismo, since they know that their teachers need this kind of training, sila mismo yung gumawa ng training. Tulad po ng sabi natin kanina sa baba, we cannot change everybody, but we should start we should start with ourselves. So kung sa nakikita niyo po, kailangan po ng region ninyo o ng division ninyo, itong klase ng training na ito, simulan na po natin. Yun po. Yes. Kasi po, kung aantayin po natin yung mga nasa taas po, talaga pong it will take 10 million years. Just kidding. Hindi po. Pero ano po, hindi naman po yun nga po kasi, since mas maigi po actually kung sa division, sa lugar niyo po mismo magsisimula. Kasi kayo po mismo ang nakakaalam kung ano yung needs ng inyong mga kasamang teachers. Kasi kung sa amin po manggagaling, maaaring hindi naman pala akma dun sa lugar ninyo yung training na ibibigay. Masasayang lang din naman po. Yun po. Sige po. So tomorrow, yes, group 1. Okay na daw po yung group 1. Sasubmit na lang din daw po nila yung kanilang output. Opo. Just a few moments. Okay, good afternoon po. So everything has been said. So it only boils down to one thing. No, yung K-12 program natin sa music, sabi natin laging student-centered. And yung holistic development ng bata, dito natin makukuha, dito magaganap. Why? Because when we teach effective music, and the music education is really successful, no? Doon sa ating area, doon sa ating pagtuturo sa classroom, ang bata natin, hindi lang siya yung bata na okay, right turn, o left turn, o yung parang nagiging robotics, no? So therefore, ang bata magiging practical siya. Alam niya kung paano ilabas yung kanyang feelings, yung expression, yung may lalabas doon sa artistic expression. Sino siya? Malalaman niya, sino ako? Ano ang purpose ko dito? Okay? So malalaman niya, ano ang strengths and weaknesses niya? Ano ang dapat kong gawin? Magiging practical siya. Hindi siya yung bata na sasabihan mo ng every step of the way. But, katulad niyan, isang choir member, lagi kong ginagawa example, ang isang choir member, nagiging siya yung top of the class. Kahit na siya ay nasa lower section, siya yung laging nakakausap ng teacher. Because why? She is communicative. Siya yung bata na siya lang yung nakakausap ng teacher kasi siya yung attentive, siya yung bright, siya yung vivo. Okay? Siya yung expressive. Why? Sa choir, pag kumanta ka, hindi ka lang basta kumakanta na ginagamit mo, boses mo. So, mali yung sinasabi na, o sige, kumanta ka na lang na kumanta sa choir. But why? Pag sa choir, marunong kang humarap sa tao. Pag sa choir, marunong kang makinig. Sa choir, marunong ka ng self-expression. Sa choir, marunong ka ng proper way of how to walk, to dance, okay? And to relate to other people, to many people, to different people. Kasi yung mga experience na nangyayari o nagaganap o na-experience niya, yun ay nare-relate niya doon sa kanyang doon sa kanyang learning. Ang isang choir member ay what? Intelligent. Because nalalaman pala niya, ano ba yung aesthetic? Natututo siya ng aesthetic. Aesthetic sense. Meron siyang aesthetic sense. Ano yung aesthetic sense? She knows what is good. She knows what is beautiful. Marunong siyang mag-analyze. Ina-analyze niya kung ano yung mga bagay-bagay sa buhay niya. May focus siya. May discipline siya. So yun ang strength ng ating ng music doon sa ating K-12 program. Yun ang pinakamagandang bagay doon. Na lagi ko sinasabi na ang music ay hindi music lamang. Ang music is lifelong skills. Ang music ay isang bagay na talagang binubuo ang pagkatao ng isang individual, ng isang estudyante. So, kung doon sa sinasabi nga natin, sa weaknesses, of course, we cannot give what we do not have. Kung hindi natin alam kung paano to go through our music lessons, talagang hindi magiging effective yung ating teaching ng music. And I know that yun ang one major problem ng mga music teachers. Ay nako, bahala ng mga Diyos ng inchik dyan. Hindi ko alam yan. Sige, bahala kayo, pakinggan nyo na lang. And kanta.
But that is not the way to teach music. When you have a song, kung ano man yung kanta doon sa inyong probinsya, kung saan man yung region niya, start from there. And then from that, ika-analyze nyo sa bata. Alam naman nila yan no? Okay? So therefore, yung critical thinking niya, bakit kinanta to? Para saan to? Anong naramdaman mo? Diba? So, yung nasabi ni Ma'am kanina, kulang talaga tayo sa music teacher. And that's the problem of every division. Yung scarcity of music major. Okay? Sorry for the term na minsan ang pili at hindi alam. So therefore, yung that's the reality di ba ma'am? Yun ang realidad doon. So hindi yung music lang. Napakahirap ituro ng music. So what we do is, may musikahan. Kami sa Division of Makati. Okay? Meron kami ginagawang musikahan every quarter. What is musikahan? Kunyari, ito ang inyong lesson for this quarter. Ang lesson nyo about melody. So therefore, kung ano yung mga songs, kasi may naka-ready ng songs na, ano yung mga songs na itatakal nyo for that grading period? Yun ang itatakal doon sa musikahan. Titingnan ano yung melody doon, ano ang key signature niyan, i-unlock kung ano yung mga bagay na hindi naiintindihan ng inyong mga teachers doon sa lesson na yon. Okay? So, unti-unti, because wala namang himala talaga Walang milagro sa pagtuturo ng music. It really, you should have that passion, commitment, dedication, perseverance in teaching music. But then, sabi ko nga, at the end of the day, kapag nagturo nyo ang isang bagay na hindi nyo alam, na alam nyo hindi kayo expert, and then naituro nyo siya na effectively, sasabihin nyo, Lord, I have done my homework. Thank you. Thank you po, Ma'am Mirna. Okay, so tomorrow, we will be back here at 8 a.m. to apply now what we have just analyzed for curriculum framework. So again, ingat po sa biyahe niyo sa session road.